Now let's move on to Romans chapter 13 verses 1 to 4. This is our topic tonight. So, it's all about the Christian and the government. Kung atong basahon, in segments, no? Verses 1 to 2, ako ni siyang pagauluhan o government's legitimate authority and the Christian's response. So, dako kay nga hagit diri ka nato, no? So, akong ato mabasa di sa verses 1 ug 2, niingon diri, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Sa verse 2, busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayod. So no further explanations mga igsoon kay klaro kay nga gipasabot diha sa verses 1 ug 2 nga kinahanglan ang tanan magatahod ya sa kagamhanan sa government. So subject to the governing authorities. This has a connection between Romans 12 and Romans 13 because in Romans 12 kung ato bito tong basahon pag utro di sa Romans 12 giingon diha busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga mga buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya. And in Romans chapter 13, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan sa kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios. So medyo dunay diferensya gamay no nga sa sa chapter 12 nga kinahanglan atong kaugalingon atong kinabuhi atong yung i-offer diya sa Ginoo balaan putli inampunon nga kanang halad sakripisyo. Then diha sa 3C kinahanglan usab nga ang tanan no not just the ordinary people or I mean not just the all the people but especially certainly this believers, these Christians kinahanglan usab nga ila usab nga we are also subject to the governing authorities. So doon medyo conflict gamay no pero ato ning sabton mga igsuon nga if you really seek if you really obey God no kung tinuod jud ka nga imong gihalad jud imong kaugalingon putli balaan diya sa Ginoo mahimo usab nimo nga makasunod ka sa balaod sa panggobyerno no dili ka makasupak so walay mahitabo nga disobedience or punishment for doing wrong sa usa ka tawo o usa ka Kristohanon. So kinahanglan imo sa itugyan imong kaugalingon sa Ginoo and then to the government. So usahay big challenge nato ni tungod kay especially we as Christians especially nga katong nag-work in the government dako kay ni nga challenge sa ato ang kinabuhi kay even on Sunday and even on Saturday naaga pa yung work naaga pa yung duty so unsa man gyud atong pilion to work for God mo worship ta niya or to obey the government so murag lisod no murag lisod kayo murag compromising kay ang dating so that's it kinahanglan itugyan yun nato sa Ginoo ang tanan aron nga mahimo natong masitol nato ang ato ang kaugalingon dunay peace atong kaugalingon para to choose no what is right and what is wrong. So for there is no authority except from God and the authorities that exist are appointed by God. Kining tanan nga ato ang panggobyerno karon kagamhanan karon mga igsoon dili ni siya mahimo nga government kung wala gitukod o pinasikad no sa Ginoo. So kung inyo na hinumduman ang dispensations, first dispensations the dispensation of innocence, then we have dispensation of conscience, then dispensation of the human government. So gitagaan sa Ginoo og panggobyerno ang tao aron makabalo siya kung unsay maayo ug dili maayo nagaanyag balaod. So isip usab kita nga mga Kristohanon we must obey
the government, we must be obedient, no, sa balaod diya sa Ginoo. Labi na usab kung nag-obey ka sa Ginoo, nag-obey pud ka sa panggobyerno. So we are subject ourselves to governing authorities because they are appointed by God and serve a purpose in His plan. So no authority except from God. God appoints a nation leaders, no, but not always to bless the people. Sometimes it is to judge the people or to ripen the nation for judgment. So sahay, that is why kanang nag-appointed ang Ginoo og mga leaders, no, in every nation to bless, not just to bless the people. Not always to bless the people but also to judge the people. So klaro kay no nga dili lang panalangin kundi hukman usab katong na misupak sa balaod. Alright. So therefore, whoever resists the authority, resists the ordinance of God. Kung kinsa katong musupak sa balaod sa panggobyerno, musupak usab sa ordinansya o balaod sa Ginoo. Now, since governments have authority from God, we are bound to obey them. Tungod kay ang kagamhanan, doon naman gahom ang Ginoo, no? We are also bound to obey them. Kay gitugutan man sa Ginoo nga kinahanglan nga mutahod ta, no? Mo-obey ta sa panggobyerno, kinahanglan nga ato ginsundon in order for us to not to contradict God's law. So that's it. We are commanded by God before man. Diya sa mga Buhat kapitulo 4 versikulo 19. Hallelujah. So those who resist will bring judgment on themselves. Kato bitong musupak. So sama lang gyapon nga naghukom ka sa imong kagalingon, murag imong gitugutan nga masilutan ka. Now, God uses governing authorities as a check upon man's sinful desires and tendencies. Government can be effective tool in resisting the effects of man's fallenness. So, tinuod yun na mga igsuon, kung mahimo lang jud nga ato lang gyud totally nga moobey gyud ta sa panggobyerno, wala gyud mahitabo nga kagubot, no? Kay for example kaning curfew, so gibutan na sa gihimo na nga ordinansa diya sa barangay or gihimo na nga balaod aron ang tanan mga kabataan ma-safety sila, dili na sila maglaag-laag. So dako gyapon siya nga tabang, no? Mahimo nga dako kay siya nga effect diya sa mga tao. Aron malikay sa mga kadaot. Dalaygon ang Diyos.